Another productive day ng Momshi. So ito around 4 AM pa lang. Nagising na ako. Una kong ginawa, naligo agad ako. Tapos nag-asikaso ako sa kusina. Kasi nung tinanong ko si Pinggoy sa labas habang nag-work siya, sabi niya, love, nagugutom ako, magluto ka. Alam mo, bihirang-bihira talaga yan mag-request na ako paglulutuin niya. So sabi ko, say no more. Ito na nga at magluluto ako ng kung ano lang din yung meron dito. Last week, meron pala ako nabiling maliliit na patatas. Even up to now, hindi pa namin nagagamit. So sabi ko, ay sakto, meron din namang corned beef dito. Ito na lang yung lulutuin ko. Naghiwa na ako ng mga patatas, binabad ko na muna siya sa tubig, and then ginisa ko na rin siya. And during that time, gising na rin pala yung mga bagets ko. Ang aga nga namin nagising kasi lately talaga as much as possible, kailangan maaga rin kami nakakatulog para makapag-zumba ako, maasikaso ko si Pinky, tapos basta iniiba ka na nga yung lifestyle ko. Unlike noon na puyat-puyatan talaga ang mom, sinaakala mo, bata pa. Alam mo kapag corned beef, ang gusto ko talaga, yung may ganitong patatas na maliliit na hiwa, tapos malambot na patatas. And recently, ang ginagamit namin or binibili namin corned beef is Highlands. Ang sarap niya. So, ito nga isang maliit na lata lang yung ginamit ko. Wala nga tong sibuyas kasi wala na pala kaming sibuyas dito sa bahay. Ayoko namang gisingin pa si Papa kasi maaga pa masyado. Ang bala ko sana, ihahain ko yung rice na lang kay Pinggoy na galing sa rice cooker. Pero naisip ko, mas ma-appreciate niya siguro kung isasangag ko. So, ayan, at for the hiwa ulit ako ng bawang, and eto na nga at magluluto ako ng fried rice. Kayo ba mga momshi, kapag nagluto kayo ng sinangag na kanin, naglalagay pa ba kayo ng sibuyas? Or maliban sa bawang at asin, ano pa yung mga nilalagay nyo? Share nyo naman. Alam mo ba, mai-share ko lang. Recently kasi di ba nga nag-i-start na ako mag-zumba, ganyan. And isa talaga sa nagiging motivation ko is kung ano yung susuotin ko. Siguro sa iba, parang ang babaw naman, damit lang, motivation na. Pero ewan ko, sa akin nag-work siya in a way na meron akong nilulook forward. Kasi, syempre bilang stay-at-home mom, sa totoo lang nakaka-boring din kasi yung routine na ginagawa nating mga house chores, pag-aasikaso. Pero kapag meron kang something na bago or nilulook forward, somehow nakaka-excite siya na meron kang ilulook forward na something new nga. And alam niyo ba lately, etong si Papa naman, ayaw nang sumali sa Zumba. Paano ba naman? Nahihiya nga daw siya na siya lang lagi yung lalaki. Even though nakikita ko naman nag-e-enjoy siya. So finally, breakfast is ready. So etong unang plate, isa-serve ko ito kay Pinggoy na nasa labas ay nagugutom na nga siya. And then yung kabila naman, paghahatian na naming mag-iina yun. Ayoko rin naman ng sobrang daming kain dahil syempre magsasayaw-sayaw tayo. Alam mo naman talaga ang momshi na yarn. Anyway, may nakagilat na naman itong mga anak ko, which is itong ang ponytail na may parang buhok na color purple. Ang gusto nga ni Pinky lately is yung hairstyle niya kapag papasok sa school, malarumi ng Huntrix. Kaya, ginagawan ko na lang ng paraan para ma-achieve yun. After ko makapag-serve ng food kay Pinggoy, kumain na rin kami mag-iina. Pinaliguan ko na rin si Pinky, natoothbrushan ko na yung mga bata, nahugasan ko na ng bambam si Kuwa. At dahil very good ang momshi, kung kailan papasok ang anak, saka pa lang magpa-plancha ng uniform. Grabe naman talaga yung momshi na yan. Hindi pa kasi talaga ako nakakapaglaba. Siguro more than a week na. Yari na naman ako sa mga labahin ko nito. Ang sabi ko kasi sa sarili ko, kapag natapos ko nga yung mga labahin ko, di at least lahat na ng uniform ni Pinky, isahan ko na lang pa-plancha. So, ang ending, dahil hindi ko pa nga nagagawa maglaba, diba? Isa-isa lang muna ang plancha. So, anyway, eto na nga at pinatuyo ko na muna ang buhok ng ate Pinky dahil nagre-request na naman siya ng roomy na hairstyle. Alam mo, wala pa yatang 6:00 ng umaga nito, pero parang ang dami ko ng pagod sa katawan. Pero sa totoo lang, parang ang laking achievement na rin na maaga pa lang naasikaso mo na yung mga anak mo, yung pamilya mo, and time for myself naman tayo. So, ayan na nga at nagpalit na rin ako ng top. Nag-ready na nga ako dahil for the Zumba na ang momshi. So, kasama ko si Kowa, pati na rin si Papa. Pupunta kami doon sa Zumbahan malapit sa may health center dahil ngayon pa lang pala pwede magpalista si Papa para makapagpabunot na nga siya ng ngipin kasi ang sabi niya, nauga na daw yung ngipin niya sa harap. O, diba? Road to kabungala na nga ang era ni Papa. Pero mag-suggest naman kayo guys, kung meron kayong alam na murang pwedeng pagawa ng pustiso niya. Kasi nabanggit niya rin lately na parang syempre before nakakangiti siya ng maayos. Ngayon parang nako-conscious na siya, bumababa daw yung self-confidence niya. Which is totoo naman. So let me know naman kung meron kayong masasuggest na murang
postizo for my father there. Siyempre, si Papa hindi pa po ready, kaya naman susunduin na muna namin siya. Eto nga pala yung na-receive ko na long sleeve na workout top. Nalabhan ko na to, so ang ginawa ko, hinandwash ko siya. Unang banlaw ko pa lang, bago ko pa man din sabunin. Nakita ko na kumukulay siya, sabi ko, good thing pala, hinandwash ko muna. Pero after ng mga few banlaw, umokay na siya, wala nang nakikitang mga kulay-kulay doon sa tubig. So, sakto dahil inaantay pa namin si Papang mag-ayos dyan for the video muna ako. Tapos sakto din, paglabas namin ni Papa, ayan na nga si Pinky nakakapote na at ihahatid na pala siya ni Pinggoy sa school. So sabay-sabay na nga kami at nandito na nga pala kami sa Zumbahan malapit sa health center. So this time, meron kasing ganap doon sa covered court. Meron ako nakitang tarpaulin doon about vaccine. Kaya naman dito na muna kami sa may looban, nag-zumba-zumba. Alam mo kahit dayo ko dito, grabe rin yung mga momshi dito, napaka-welcoming nila ang babae. Hindi ka rin ma-intimidate, hindi ka ma-awkward. Kaya sa ibang mga mommies dyan, mga introvert, pero gusto pa rin naman kahit papaano magkaroon ng interaction sa ibang kapitbahay ninyo or something. Try nyo kayang sumali sa mga Zumba malapit sa inyo. Promise, nakakaaliw talaga siya. Tsaka, mababait sila. Ang galing ng Zumba instructor namin today. Ang intense talaga, pagpapawisan ka ng husto. Tapos eto na nga, paglabas nga lang namin sa Zumbahan, tsaka ko lang nabasa na libre pala itong pneumonia vaccine. Kasi kanina, nung una ko siya nakita, may pagka-selective reading ako minsan. Ang nakita ko lang, pneumonia vaccine 4-5. Okay lang video na. Zumba lang talaga ako eh. Biglang naka-allergy. Wala naman. Napakaganda, di ba? Massage pa. Very good talaga to. So ayun na nga, Zumba lang talaga yung pinunta namin dito pero nagkaroon kami ng libreng pneumonia vaccine. Tapos ayun nga pala, inaantay namin si Papa. Nauna kami dahil meron kasing nagpaupo sa akin. Dahil kanina kasi nakatulog si Kowa, karga ko siya. Sobrang bigat talaga. Galing pa ako Zumba. Pagod talaga. Buti na lang may nag-offer ng upuan sa akin. Kaya mas nauna kami. So inantay lang namin si Papa. Si Pinggoy, inaya ka rin na pumunta dito. Pero grabe yung workload niya. Hindi daw talaga siya makatayo. Tapos si Pinky nga nang hinayang ako. Kasi kung alam ko lang to, hindi ko muna siya siguro papapasukin para makapagpabakuna siya. Kasi sa totoo lang, ang mahal ng pneumonia vaccine, like sa mga Watsons, mahal. Pero dito, sakto talaga, thank you Lord, nakalibre kami ng bakuna. Bago pa man din kami umuwi, dumaan na muna kami sa karinderya. Bibili na lang ako ng lutong ulam dito. And alam mo ba, pagising ni Kowa kanina, habang nakapila kami, tsaka ko lang siya ginising nung babakunahan na siya. Grabe, wala talagang iyak. Even yung nag-injection sa kanya, parang, wow, ang brave. Ang galing naman ni baby, hindi umiiyak. So, as a reward, bumili kami ng ice cream sa Alfamart. So anyway, ayun na nga, nakapagpalista naman si Papa para sa bunot ng ngipin, pero bukas pa daw kailangan bumalik para mabunutan at first come first serve daw yun dahil up to 10 patients lang daw ang i-accommodate nila. So eto na nga, kinahapunan, nagyaya akong umalis dahil hindi pwede si Pinggoy, si Papa ang inaya ko, nasamahan kami at dito nga kami napadpad sa may SM Santa Rosa. Kaya pala kami nandito, gusto ko talaga mabilhan for the very first time ng sandals yung mga anak ko kasi before, nabibili ko sa kanila chinelas, black shoes for Pinky, rubber shoes, pero yung sandals talaga, wala pa. And alam mo ba, di ba nung kailan nga, nung napadpad ako ng NAIA terminal para sunduin ang aking baligpayan friend na si Bench, meron siyang paayuda na 1K for my kids. Siyempre, hindi natin hihindian for my kids naman. So, naisip ko, ay bibili ko na lang yun ng sandals ng mga bagets ko, di ba? Nanggaling pa nga sa ibang tao yung pambili. So, ayun na nga, pinapili ko sila kung ano yung trip nilang sandals. So, for the pili na nga sila dito. Pero, kailangan muna naming sukatin para malaman kung kasya ba sa kanila itong mga napili nilang sandals. Kaya rin pinagchinelas ko lang din yung mga bagets papunta dito dahil alam ko, once na makapili na sila ng sandals, yun na agad ang susuotin nila bago pa man din mabayaran. So, eto na nga yung mga pinagpipili ng mga bagets ko at for the sukat na nga muna sila dito. Na hindi rin kasya sa iyo. 11 yung Wow! ito ang That's better! You like it, Kowa?
Etong mga unang sandals na napili nila, medyo mura lang siya. So, pasok talaga siya doon sa pa 1K ayuda ni Ben. Tig 399 lang siya. So, eto na nga. Sukat ulit si Pinky kung kasya na sa kanya. Unfortunately, hindi kasya sa kanya yung pinakamalaking size na available. Kaya, humanap pa ulit kami ng iba na pwede naming ipatry sa kanila. So, merong ito, nasa 700 lang. Pero dito talaga ako nabudol kasi hindi ko to nakita nung una. And ganitong klaseng sandals talaga yung gusto ko sa mga bagets. Yung ano siya, basta very pambata yung atake. So, eto na nga, medyo may kamahalan siya. Isa nasa 950 to 1,250 ang isa. Pero, ang ganda naman kasi napansin ko na yung tapakan niya, may pagka-padded siya. So, mas comfy talaga sa paa ng mga bagets. At saka, ang ganda-ganda niya talaga. At saka, naisip ko, ngayon ko lang yata talaga mabibilhan ng ganitong klaseng sandals yung mga bagets ko. Why not for the go na natin to? So, ayan na nga. At nasukatan namin sila. Sila rin talaga yung pinapili ko kung anong design nila. Para wala nang, mommy, I don't like it. Wala nang ganong eksena. So, ayan nga si Kowa, tuwang-tuwa na ayaw nang ipatanggal. Ayan, at pinatanggal na nga rin namin yung price tag para mabayaran na lang yung karton sa sa cashier. Tapos yung mga tsinelas nila doon na lang sa mga karton nito. And kita mo naman, grabe talaga yung tuwa ng mga anak ko. So, thank you, Bench, at naging part ka ng unang sandal sa mga bagets ko. Thank you, Maria. Thank you, Bench. Etong bag na to, lagi ko talaga siyang bit-bit kapag umaalis ako para kapag may mga nabili, at least doon ko na lang ilalagay sa may Power Puff na bag ko. Tapos, nakita ko to, ang ganda-ganda niya sa actual. Grabe. Parang naisip ko, ay, meron kayo marirequesta ng mga ganitong sapatos. Anyway, dahil yung agenda namin na mabilhan ng sandals yung mga bagets, goods na. So, sabi ko kay Papa, tingin ka rin ng tsinelas mo. Kasi parang nitong mga nakaraan, nabanggit niya nga rin na kailangan niya daw ng tsinelas. And naalala ko, ay, sige, pili ka na ng tsinelas na gusto mo. So, eto ngayon napili niya kasi at least waterproof daw, pwedeng mabasa. Tapos, alam mo ba before, hindi pa ako affiliate, wala pa nagpapadala ng mga libreng bedsheet sa akin. Di kaya ako sa bedsheet. Naging reseller pa nga ako ng bedsheet noon sa bedsheet ng bayan or bayan ng bedsheet. Basta ganun, ang kinikita ko noon kapag nagre-resell ako, 20 to 30 pesos per bedsheet. Ganon ka? Ano pa? Ganon pa? Ibang posing pa? Okay. Wait. Etong si Papa ko, mahilig yan mag-picture-picture, mag-video. Kaya yung mga ganitong galaan, tuwang-tuwa na kaya yan. So anyway, dahil nga today is Kids Day, so eto, at pasasakyan na rin natin sila sa train kasama si Papa. At nire-ready na nga ang phone para makapag-video-video na rin siya. Kapag nakakapag-mall kami, tapos meron sila nakikitang train, talaga nagre-request yung mga bagets na sumakay dito. And pinagbibigyan na kung meron din naman. Kasi feeling ko naman, pag nalakihan pa tong mga to, sila na yung mahihiya na sumakay dito pag nagdalaginding na tong mga to, di ba? Ako yung tawag dito yung Alam mo, itong tatay ko, may kadaldalan talaga siya. Kaya I don't think uubra sa kanya yung solo living. Dahil hindi talaga yung makakatiis na walang katsikahan. Alam mo, ang napansin ko dito sa SM Santa Rosa, ang ganda ng Christmas decor nila na tipong mabubusog talaga yung mata mo. Na tipong kahit pamasahe nga lang, magbaong ka na lang ng pagkain. Tapos window shopping ka na lang. Pwedeng-pwede, matutuwa ka na talaga. Tapos magpicture-picture ka lang sa mga Christmas decor nila. Aliw na rin. Pwede na rin banding ng pamilya. It's our birthday. Alam mo, ngayon lang yata nakasakay ng carousel si Papa. Grabe talaga yung tawa niya niyan. Every time umaangat baba yung sinasakyan niya. So, dahil ang request ng mga bagets, pasta, fries, pizza, dito nga kami napadpad sa may Bigoli. Pero si Papa ayaw ng mga ganitong pagkain. So, umorder na lang siya sa Chowking, tinake out niya, then dito niya dinala. So, eto nga yung mga pinag-order namin. Hinati ko na rin yung burger, hiniwa ko na rin yung pizza, para matikman din ni Papa. Alam mo, sa totoo lang, mas better talaga kung kasama si Pinggoy para talagang complete family, yung atake ng mga gala namin. Pero understandable naman na talagang gusto niya makabawi ng tulog. So, hinahayaan na lang namin siya na magpahinga. Buti rin nandiyan si Papa kasi naaalalayan niya nga ako sa dalawang anak ko. Kasi kung ako lang, tapos dalawang bagets, yung isasama ko sa mall magala, hindi ko kakayanin sa sobrang likot ng mga anak ko. Bago kami umuwi, dumaan kami na Subway, binilang ko si Pinggoy ng pasalubong, sliced beef, yung napili ko. Thank you for watching!